how can we beat inflation? Ano ang mga paraan para po tayo makapagtipid, para yung piso po natin ay talagang masulit po natin? May mga tips po kayo bilang po isang investor relations specialist po. Mahirap talagang tipirin. Halimbawa, daily wage earner ka, di ba? Oo. Mahirap tipirin talagang 695 or ang katubas nga na 507 pesos, no? Oo. So, yung iba, nag-instant noodles na lang, ganyan. At saka, Ay. siguro, yung ulam nila, Oo. imbis na may karne, minsan gulay Gulay na na lang o lang. kaya Oo. asin at Mm-mm. saka ketchup. Kaya lang, alam mo, hindi na malusog yan eh. It's Yeah. not nutritional. Kaya ang Oo. kawawa yung mga bata ngayon, kasi kung hindi maganda ang kinakain nila, ma-affect talaga ang kanilang growth, no? Mm-mm. At saka yung mental capacity nila. Mm. So, ito yung isa sa mga long-term problems na ginagawa ng ganitong klaseng pamahalaan. Oo. Kasi hindi nila tinitingnan yung long-term solution sa ating sa kahirapan ng mga Pilipino. Mm-mm. Kasi ngayon hindi lang unemployment ang iisipin natin or employment, no, kasi maraming Pilipino na walang trabaho. Sabi mo ng 2.4 million, no, Yes. pero mas marami yung underemployed. Ang ibig sabihin ng underemployed, may trabaho nga sila pero less than 8 hours. Mm. So yun yung mga contractuals, and that's more than 8 million, no, 8 million Filipinos. So Oo. in total, walang trabaho tsaka yung underemployed, mga more than 11 million yan. So, mas hirap sila kasi wala nang kinikita o kaya ang kinikita nila is less than minimum wage. May follow-up So, mahirap talaga tipirin. Oo. So may follow-up question na lang po, Ms. Cora, is dahil nga ang laki ng tinaas po ng inflation, dahil nga brought about karamihan, no? Most of the reason being yung nangyari po sa gitnang silangan, is there a chance for us to bounce back na yung piso po natin maging nung back in like 2018 na sabi nyo nga talaga yung piso, talagang value niya piso. Or ito na, umpisa na talaga ito ng pagsadsad po ng piso. There's no way to go but Actually, down. kasi hindi tayo kumbaga we're a net importer, di ba? So we don't have food security, pati bigas inaangkat natin. Ganyan. So kung if there's enough food supply, if we're producing oil, di naman tayo nagpo-produce ng oil. Yes. So kada crisis sa langis, inflation tayo na mataas, di ba? Oo. So halimbawa nagkaroon ng shortage sa bigas, kagaya nung sa sibuyas dati, Yo. noong 2023, biglang umakyat to 700 yung sibuyas. Correct. Di ba? So naka-affect yun sa inflation. Kaya nung 2023 mataas yung inflation. So kailangan maging may food security tayo, tsaka magkaroon tayo ng parang ang tawag dito, yung strategic oil reserve, ganyan, para kung halimbawa tumaas yung langis, kasi yan ang pinakamalaking import natin. Hangga't wala tayong strategic oil reserve, hindi magiging stable ang gasoline prices natin. Isa pang pwede nilang gawin yung oil price stabilization fund, kasi dati meron yan parang nawala. Hindi ko pa na research kung bakit biglang natanggal yan oil price stabilization fund. Pero dapat yan ang inaasikaso ng Congress at saka ng Senate. Pero unfortunately, ang inaatupag nila is all politics right now. So wala tayong long-term solution sa inflation at this point.